Magandang araw po. May mga pagkakataon ba sa buhay niyo na tila hindi natutupad yung mga plano niyo sa buhay? Yes, of course. Lahat po tayo ay may mga ganyang mga pagkakataon na may mga plano tayo pero hindi nangyayari. Ginawa niyo na yung lahat ng tama. Nag-pray, nagsikap, nagantay. Pero tila parang nasa maling lugar tayo at wala pa rin nangyayari. So, ganyan-ganyan din po ang kalagayan ng mga taga-Israel o bayan ng Israel nang ibinigay ng Diyos ang pangakong ito na makikita po natin sa Jeremiah o Jeremias, Kapitulo 29, talatang 11. Sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. So, itong passage na to ay madalas ginagamit dun sa bilang pampalakas ng loob sa atin. Kasi I'm sure hindi po ito yung first time na narinig natin ito. Pero sa original na konteksto po, ito ay mensahe sa mga Israelita na nasa pagkakatapon sa Babylonia. So, buong bayan ng Israel ay naging exile sila sa Babylonia. Sila ay malayo sa kanilang tahanan, lugmok at puno ng pangamba. Pero sabi ng Diyos, hindi pa kayo makakabalik. Matatagalan pa kayo dyan, sabi ng Panginoon. Ngunit, sa gitna ng ganitong kalagayan, pinangako ng Panginoon na sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. So ano po ba yung mga pangako na makikita natin sa passage na ito? Number 1, ang plano ng Diyos ay personal. Ano po sabi niya? Mga plano ko para sa inyo. So hindi to basta pangkalahatan na pangako lang. Personal po yung mensahe sa kanyang bayan. At ngayon, personal po yung pangako na ito para sa atin. Bawat isa po sa atin ay bahagi ng plano ng ating pong Diyos. Kahit pakiramdam natin o pakiramdam mo ay tila nakakalimutan ka na, alam ng Diyos na may mangyayari sa iyo. Pangalawa, ang plano ng Diyos ay para sa ikabubuti mo. Sabi niya, hindi niyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. So, hindi nangungulugang walang sakit o walang pagsubok. Okay? Just to clarify. Ang mga Israelita ay nananatiling bihag habang sinasabi ito ng Diyos. Tandaan po natin. Pero ang kanyang plano ay hindi mapanira. Sa halip, ito'y mapagpala. So, sa likod ng paghihintay, meron pong layunin. Pangatlo, ang plano ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Sabi niya, magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Ang pag-asa hindi ilusyon. Ito ay pagtitiwala sa katapatan ng ating Diyos. Kahit hindi mo pa makita yung kabuuan ng larawan, ang Diyos ay may ginagawa ng maganda sa likod ng lahat. So, kung ikaw ay nasa panahon ng Babylonia ng buhay mo, o buhay natin, panahon ito ng paghantay, pangamba o pagkalito, tandaan mo ito, hindi pa tapos ang Diyos. Maganda pa rin ang plano niya para sa iyo, para sa atin. Kaya habang naghahantay, anong gagawin natin? Number 1, magtiwala. Number 2, manalangin. Number 3, maglingkod. Number 4, and last, ay patuloy na maniwala. Ay sinabi po ng Diyos, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mapay pinagpala po tayo sa salita ng Diyos na ito.